ay highlighted in sharing the needs of in sharing for the needs of brethren. Importante po yung benevolence. Wala pong church. Pagka ang isang church ay wala itong bahagi na ito, ay walang expression ng love ang church na yun, no? So, kailangan natin ang benevolence. Kailangan nating mag-share ng ating mga kung ano yung mga bagay na inaangkin natin na pwedeng makatulong sa iba. So, dito na po tayo sa bahaging ito ng ating pag-aaral. Ito po ay hindi naman po masyadong lumilihis doon sa ating pag-aaral tungkol sa fellowship, kundi importante pa rin na maintindihan natin ang bagay na ito, no? Ito pong universal church at ang local church. Ang tanong kasi rito ay, where does fellowship on the ground of unity apply? Ang universal church at ang local church ay medyo may pagkakaiba ito pagdating sa unity, no? Kailangan ba nating ano ba ang implikasyon nito pagdating doon sa mga kapatid natin na nasa ibang denominasyon? Halimbawa, sila ay nasa Pentecostals o yung mga charismatic o nasa yung mga Seventh-day Adventist, sa mga Katoliko. Ano ba ang implikasyon nito? Pwede ba tayong makapagsagawa ng fellowship doon sa mga taong naniniwala sa ating Panginoon pero merong ibang mga pinanghahawakang mga doktrina, no? Lalo na sa pagdating sa gospel. So napaka-importante pong malaman natin yan kasi may binabanggit sa Biblia na hindi naman lahat ng fellowship ay maganda rin, no? Lalo na yung tinatawag nating spiritual fellowship. Pwede yung social fellowship, social gathering, pero hindi lahat ay, pagdating sa spiritual na bagay, ay medyo mahigpit po yung ating Panginoon dyan, no? Ano ba ang mga textual na batayan o tekstong nagpapakita ng mga bagay na ito? Okay? Tignan po muna natin yung doctrinal framework ng Universal Church at ng local church pagdating dito sa unity. Paano ba natin na-apply dito yung unity? At dito po ay merong dalawang tiers, no? O ayon kay Pastor Ronel, ito ay antas, no, ng fellowship. Una ay ang immediate o yung local church, at yung pangalawa yung tinatawag nating ultimate o yung universal church. Dito po kasi sa 1 Corinthians ay may binabanggit dito. Sabi rito sa reference text natin sa 1 Corinthians 1 and 2, hindi ko yata nailagay yung. Sabi rito, to the church of God in Corinth, to those sanctified in Jesus Christ and called to be holy, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and heirs. So, pag nagkaroon po ng imbalance dito sa dalawang aspect na ito, ay magre-resulta ito doon sa tinatawag na misapplication ng unity. Mapapansin natin dito na binanggit ni Pablo yung local church at ang universal church, no? Unang-una rito sa verse dito sa unang bahagi, to the church of God in Corinth. Local church ang tinutukoy, to those sanctified in Christ Jesus and called to be holy. Pangalawa, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. So may makikita tayo diyan, no? Unang-una ito nga yung
immediate o yung local church sa Corinto at yung ultimate, yung universal church. Ang sabi po rito, unity is ordinarily but wrongly understood in the organizational sense. Ang para sa iba, ang unity ay nasa organizational sense lang, no? Halimbawa, sila nagkakatipon, lahat ng mga churches nagkatipon, nagkaroon ng tinatawag na ecumenism, at nagkaroon sila ng isang advokasya, at ito ay masasabi ng unity, no? Pero kung minsan ito po ay sinasabi ay mali dahil ang unity ng isang church ay hindi lamang nakikita sa in the sense of in its organizational sense. Ang iba naman ay yung tinatawag na yung parochial separatism, no? Ayaw, yung iba gusto lang nila sila lang. Ayaw nilang masamahan sila ng iba. Ito po yung tinatawag nating parochial separatism. Para ding mga para ding mga katutubo sa ating bansa. Halimbawa, yung mga mangyan, may nakausap akong mangyan at may kinakapatid akong taga Mindoro, mangyan sila. Gusto nila pag nag-asawa sila, kapwa rin nila mangyan, no? Sabi nila may buntot daw, pero hindi naman ako naniniwalang may buntot yung mga mangyan. Maliit lang daw yung buntot ng mangyan. Pero yun po, no, yung tinatawag na parochial separatism. Yung bang ayaw nilang i-share yung kanilang kultura, gusto nila sila lang, no? O yung iba ayaw nila pag merong mga ideolohiya sila, gusto nila sa kanila lang yung ideolohiya na yon. Ayaw nilang mahahaluan yung kanilang ganong paniniwala. At ano ba yung mga tekstong batayan ng Universal Church at na hindi pwedeng mai apply doon sa local church? Kasi napakahalagang maintindihan natin yung pagkakaiba ng Universal Church saka local church. Ito po ay napag-aralan na rin naman natin, no? Pero dito po ay merong binahagi si Pastor Noel pagdating dito sa ilang New Testament text na pwede lang mangyari sa Universal Church pero hindi pwedeng i-apply sa local church. Ano-ano po ba yon? So pag-aralan po natin yung unang-una sa mga tekstong binanggit ni Pastor Noel ay itong Matthew chapter 16 verse 18 na kung saan, sabi rito, "At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya." So merong distinction ang Panginoon dito pagdating dito sa church. Ang impyerno o yung hell ay yung libingan, sabi rito, ay hindi magpe-prevail laban sa kanya. Kasi ito ay familiar na sa yung salitang iglesia ay familiar sa mga disciples. Hindi lamang ito sa bago sa kanyang sarili, kundi nandoon din sa yung Septuagint, yung yung Greek translation, no, of the Hebrew Bible. At doon po ay nakalagay yung salitang ecclesia. Alam niyo po, naitanong ko rin ito doon sa unang naging pastor natin, no? Ang ito bang iglesyang ito ay meron sa Old Testament? O dahil si Jesus Christ ang nagtayo nito ay saka ngayon pa lang na itayo ang iglesyang ito. At maaring yan din yung ating mga paniniwala. Maaring yung iba sa atin, ganun din yung
iniisip, no? Wala bang iglesia noon? Anino lang ba ang iglesia noon? At si Jesus Christ yung katuparan ng iglesia? Paano natin masasabing universal church kung sa new lang, di ba? Kung ang universal church ay sumasakop sa old at sa new. Okay? Bakit bago, no? Kasi ito ay belonging to Christ. Hindi na ito bago, kundi sabi rito, it is certain of triumph. Kanina pinag-aralan natin yung tungkol sa yung sermon ni Pastor, narinig natin sa bandang huli nun ay yung pagtatagumpay na kay Jesus Christ. At dito sa Matthew 16 ay hindi magpiprevail yung hell, no? Hindi ito pwedeng mag-fit sa isang particular na congregation. Whether in history or contemporary. It is a definite and singular church that will always be on earth until the end. Okay. Ang iglesia pong ito ay definite and singular, no? At hindi pwedeng matalo, no? Kasi pag sinabi nating universal church, hindi pwedeng mahaluan ng non-Christians. Okay? Katumbas ito ng salitang invisible. At ang sabi, it will always be on earth until the end. Ang church ba ay hanggang sa kaduluduluhan ay nasa earth lang? Yan po yung mga tanong na pwede nating paglaanan ng konting discussion, no? At pangalawang text na binabanggit dito na ginamit ni Pastor Noel ay itong nasa Ephesians chapter 1 verse 22 to 23. Siya ay na si Jesus Christ yung head ng lahat. Pinag-usapan natin yung iglesia. Sabi rito, at ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, nakapuspusan niya o pumupuspos ng lahat sa lahat. Okay? Si Jesus Christ yung head. Hindi ito pwede mag-fit sa isang particular na congregation, no? At ito ay nagpe-perpetuate sa lahat ng henerasyon mula sa old at sa new, no? Mabalikan ko lang naman po yung una kong nabanggit sa Matthew chapter 16. Sa Old Testament kasi, yung salitang iglesia o yung salitang assembly ando doon na, no? So, paano napunta ito sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo? Kasi sa Old Testament, oriented ang church o yung iglesia sa Ama. Pero nung dumating na yung ating Panginoong Hesus, ito'y oriented na sa ating Panginoong Hesus. Ito'y belonging to Jesus Christ na, no? Yung salitang, kung di ako nagkakamali, yung isang salitang church ay kuriakon. Nang ibig sabihin ay belonging to the Lord. Kaya yung salitang church ay belonging to Jesus Christ. Pangatlo, no, yung universality of language requires universality of the church. Kasi sa lahat ng panahon, sa lahat ng lahi, no? Yan yung sinasabing universality of language. Kaya sa lahat, no? Universal ang church. At ito'y, yung mga bagay na ito ay hindi pwedeng mai-apply doon sa local church. At mamaya po ay malalaman po natin yan dito sa Ephesians chapter 3, 10 and 21. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo sa buong panahon magpakailanman siya nawa. Yan. So dito po ay pinapakita pa rin na yung ating Panginoon yung head ng church.
Pangatlo pong teksto na ginamit ni Pastor Noel tungkol sa Universal Church na hindi applicable sa local church ay itong sa John chapter 10 verse 16. From the fold of Israel, there will be one flock of Jews and Gentiles. Alam po natin yan, no? Dito sa 16, mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. So, ito pong tinutukoy ng na church ng ating Panginoon ay yung mga Hudyo, no? Yung mga Hudyo na tinutukoy ng ating Panginoon, meron pang mga kawan na hindi kasama sa kawang ito at sila naman ay kailangan ko rin tipunin para magkaroon ng isang flock at magkaroon ng isang shepherd mula doon sa mga Hudyo at mga Gentiles. The one flock of Christ on earth is composed of all those in saving union with Jesus Christ. Ito yung universal church under the pastorate of Jesus Christ. So hindi po ito applicable doon sa local church, no? Kung saan yung membership ay limited at lokal lang. Bakit natin sinasabing ganon, no? Sabi dito sa pangalawa, the local church will be mixed with some false believers, not true of the universal church. Sa local church, hindi natin alam na yung iba ay hindi naman talaga sumasampalataya, no? Merong iba pasama-sama lang o yung tinatawag ng iba na sympathizers. Okay? Kagaya ni Ananias at saka ni Sapphira. Sila ay mga sympathizers pero hindi sila mga believers. Kung di ako nagkakamali, si Simon the Sorcerer, no? Nabautismuhan ng mga apostol. Pero nung bandang huli, nalaman din na hindi pala totoong sumasampalataya. Kasi naano lang siya doon sa espiritong pag pinapatong ng mga apostol yung kanilang kamay, nagpapagaling sila. At yun ay dahil sa espiritu ng ating at sa espiritu ng Panginoon, no? At nakita yun ni Simon. At kaya sumama siya doon sa kanila. At nagpabautismo, no? So makikita natin na yung local church, merong unbeliever. Hindi po lahat ay believers. So yung tinutukoy po rito sa John chapter 10 verse 16 ay universal church. Okay. Meron po rito mga pag-iingat, no? Na kailangan nating malaman kasi maraming nagdi-deny pagdating doon sa doktrina ng universal church. Una na rito yung Roman Catholic, no? Sabi nito, sila ay nagki-claim na universal sila. Dahil ang salitang Catholic ay ang ibig sabihin ay universal. Ang kanilang headship ay doon sa Papa, no? Sa Roma. So maling claim 'yan, no? Bakit nila sinasabi ang ganong na ganon? Ang head nila ay yung Papa sa Roma. Kung babalikan po natin yung history tungkol doon sa succession ng Pope, unang-una nilang sinasabi na si Pedro ang unang Papa, no? At pagkatapos niyan, mayroon pang mga sumunod na si Linus at kung sino-sino pa ng mga papa, no? Nagkaroon pa nga ng batang papa, no? Yung ibang papa, mga nilason. At doon makikita natin yung mali ang claim nila. Unang-una pa lang, sa succession pa lang, mayroong bata na nilagay sila para maging papa. Pero hindi po alam natin lahat pag pinag-usapan natin ng doktrina tungkol doon sa headship ng ating Panginoon, ay siya lang talaga ang ulo ng iglesia. At mali ang sinasabi ng Roman Catholic
pagdating sa issue ng universality ng church. Para sa kanila, sila lang yung universal church. Hindi ito yung gospel na of grace alone, no? Unang-una, alam natin yung kanilang paniniwala. Sila ay by hindi sila by grace kundi sacraments, no? By following all the sacraments. At imposibleng mangyari 'yon, no? Kasi pagdating doon sa pag-aasawa at sa pagpapari, hindi nila matutupad 'yon. Okay? At unang-una, sila ay hindi naman ayon sa tamang paniniwala tungkol sa biyaya, no? Sabi rito ni Pablo sa Galatians 1:8-9, datapwat kahimat kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Kaya dito pa lang ay malalaman natin yung kasagutan sa tanong na pwede ba tayo makipag-fellowship sa ganong may ibang pananampalataya. Ano ang pwedeng maging batayan para tayo magkaroon ng ng gandang pakikipag-fellowship sa kanila? Okay. Ito pong, meron pa po rito binanggit si Pastor Noel tungkol doon sa mga dapat na ingatan natin. Tungkol sa mga nagdi-deny ng doctrine ng Universal Church. Ito yung mga Evangelical Baptist. Sila yung mga nagde-deny ng Universal Church. Lalo na itong mga landmarkist. Kasi yung paniniwala nila doon sa succession ng church, yung nasimulan ni Jesus Christ doon sa Matthew chapter 16 na itatayo ko ang aking iglesia, ay kailangang masundan yon, no? Masundan yon nang galing din doon. Hindi pwede magkaroon ng church na hindi nagmula doon. Okay? Kaya pagka hindi mula doon yung sumunod na church, ay hindi masasabing, ayaw na nilang tanggapin na yun ang church na itinayo ng ating Panginoong Hesus. Pati yung itinuturo doon, no? Although tayong lahat sumusunod doon sa mga tinuturo, pero yung kanila, kailangan parang papa din no? Na kailangan merong sumunod doon sa linya na yun. So yun po yung paniniwala nila. Para sa kanila, pag sila'y kung sino yung mga nabautismuhan na noon, no? Yung mga nagbautismo sa kanila, kailangang ang magbabautismo rin ay yung galing sa hanay nila. Hindi pwedeng maging iba. Dahil pagkaiba na, hindi na ito umano sa kanila, hindi na ito sumasang-ayon sa kanilang mga paniniwala. So yun po yung succession, magiging totoong church lang ito pagka ito'y nanggaling talaga sa kanila. Parang parang ito rin yung claim ng Iglesia ni Cristo, no? Na yung church na tinutukoy doon sa Biblia, ito rin yung church na itinayo nila. No? Ito po yung paniniwala ng mga Iglesia ni Cristo na yung pagkakaintindihan nila ng church, karugtong yan, no? Karugtong ito. Na yung mga church ngayon ay karugtong yun ng churches na sinundan nila mula doon sa itinayo ng mga apostol. Okay? Kaya hindi pwedeng magkaroon ng ibang pangalan, no? Sinundan din nila yung pangalang Iglesia ni Cristo doon sa Biblia. Kaya pagka hindi Iglesia ni Cristo yung pangalan ng iyong church, ay hindi na yun Iglesia ni Cristo. So kailangan merong
succession. At yan po yung nagdadala sa kanila sa attitude na parochialism at yung practice ng separatism. Para sa kanila, hindi na sila pwedeng makisama sa iba. Kasi sila talaga yung church na itinayo ng ating Panginoong Jesus para sa kanila, no? At mayroong sinasabi rito sa Luke chapter 9 verse 49. Sabi rito, at sumagot si Juan at sinabi, Guro, may nakita kaming nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo. At aming pinagbawalan siya sapagkat siya hindi sumasama sa atin. So, andito na po yung sinabi ng ating Panginoon, no? Datapot sinabi sa kanila ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat ang hindi laban sa inyo ay sumasa inyo. So dito po nakita natin yung tugon ng ating Panginoon na doon sa mga taong gustong maghiwalay. Ayaw nilang, para sa kanila sila lang yon, no? Pero sabi ng Panginoon, hindi naman sila laban sa atin eh. Huwag nyo silang pagbawalan. Ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Ano ba yung implication ng fellowship on the basis of unity? Okay? Pag pinag-usapan natin ang unity doon sa church, yung universal church sa kanyang sarili ay meron na siyang unity. Hindi na kailangan pa silang i-organize, no? As ecumenical bodies. Unang-una, ano yung kanilang unity? Yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Yung paniniwala ng kaligtasan, paniniwala tungkol sa Trinity, paniniwala tungkol sa covenant ng Diyos, no? At marami pang iba na nag-unite sa kanila. So, ando dun yung unity. Sabi niya rito ay whether you like it or not, ando dun ang unity sa Universal Church. Okay. Pangalawa, the Universal Church and the local church are vitally linked. Hindi po ang church ay ang Universal Church ay hindi siya binubuo ng mga local churches gaya ng paniniwala ng iba, no? Hindi siya yung summation ng lahat ng local churches. Na pag pinagsama-sama mo yung mga local churches na yun, itong church dito, church sa Malabon, church sa Cubao, at sa church, bawat local church sa buong mundo, ay pag pinagsama-sama mo yun, ay yun na yung summation, yun na yung matatawag nating universal church. Hindi po, no? Kasi ang local church ay hindi hindi lahat mananampalataya. Kaya hindi pwedeng maging universal church. Hindi tayo pwedeng maglagay ng hindi mananampalataya doon sa local church. O yung local church, hindi rin ito mere partition of the universal church. Parang hindi mo masasabing yun, parang sa iba, parang sinasabi natin hindi mabubuo yung universal church kung wala itong local church na ito, no? Hindi po ganoon. Hindi po binubuo ang universal church ng local church. Kundi ang local church ay masasabi nating kumpleto na sa kanyang sarili bilang isang manifestation ng isang universal church sa isang lugar. Okay? Tulad ng iglesia natin, itong iglesia na ito ay manifestation ito ng ng universal church. Kaya hindi ang kaisipang tungkol sa pagsasama-samahin mo ang lahat ng church at yun na yung universal church ay hindi po tamang hindi po tamang idea. Bawat church ay complete sa kanyang sarili. Binubuo siya ng iba't ibang bahagi ng katawan at ang ating Panginoon ang head ng church na yon. Okay. Every faithful local church is the church of Christ in a place. Yan. So, maikli po ang ating pag-aaral. At
ito nga ang tanong, no? Siguro, meron pa naman tayong oras. Paano ba tayo ba ay dapat kaninong church o anong church tayo pwedeng makihalubilo? Paano natin papahayag yung ating pakikiisa sa kanila, no? Paano tayo makikipag-fellowship sa kanila? Ano bang mga batayan ang kailangan nating sundin bago tayo makisalamuha sa kanila? Meron tayong mga dapat na ingatan, no? Pero dito po sa tanong na siguro magandang magkaroon tayo ng konting discussion dito. Ano po ba yung church ba noon at church ngayon o yung church noon ay anino? Hindi ba matatawag na church noon yung church noon sa Old Testament at ito ay anino lang ng church sa New Testament? Ano ba yung mga batayang talata na pwede nating gamitin para masabi nating ganun nga, no? At ang pangalawang sigurong pwede nating pag-usapan ay yung bang church ng Diyos ay mananatili sa lupa hanggang sa dumating yung ating Panginoon, no? Tayo ba ay hindi pupunta ng langit, dito lang tayo sa lupa? So yun po yung pwedeng mga pwede nating pag-usapan, no? Pero bago po tayo dumako doon ay may binanggit si Pastor Noel na pagdating sa fellowship sa iba't ibang mga churches. As long na ang church na yon ay naniniwala sa ating Panginoong Hesus at yun yung kanilang Diyos, para sa kanila yun ang kanilang Diyos at tagapagligtas, ay pwede tayong makisama sa kanila sa pananalangin o pwede tayong umattend ng mga church anniversary. Ayun yun ang binabanggit niya kung kapareho natin sila ng paniniwala pagdating lalo na doon sa ecclesiology, soteriology, Trinity. So yun po doon sa mga importanteng mga bagay na yun, no? So ang challenge mo natin dito ay esteem the local church the more because of the universal church. Kung tayo po ay gustong makihalubilo sa iba, gusto natin makipag-fellowship, isipin po natin yung kahalagahan ng universal church. So, sino po yung pwedeng magbahagi pagdating doon sa natin kanina? Yung total, meron pa naman tayong time, no? Tungkol doon sa church. Ang church ba ay anino lang? Yun po muna nating sagutin, no? Sa Old Testament ay anino? O hindi? Siya ay totoong church. Hindi siya anino. Meron po bang gustong mag-share? Brother Mark.
So, sa mga pag-aaral na yung mga ganung transitional statements, eh, very common indication of progressive. Magkakarating tayo ng pagtingin yan kapag discontinue, ibig sabihin, ang tingin niya. Pero pag merong tinatawag na mula po, representation may isang possibility, makikita natin representation mo. So, nagtatapos at pagpunod kayo isang determinator, the final right, which is, kaya laging sinigalan siya is protected recognize nagawa nila. So, yun yung mas sa pinag-motivate natin, physical, kaya parts, animals, body talaga, the blood, pero whereas in English, yung bodies, cats, heaven, yung peaceful, hindi clearly, hindi siya natatapos ng kanyang trabaho. Jesus Christ is described as easy din. Kasi tapos ng trabaho. Yun lang po, yung mga tao doon, ethnic siya, ethical siya. Ang sabi ni Jesus Christ to the Samaritan woman, in the chapter 4, the day is not here. Ang sabi ng Samaritan woman, kayo, meron kayong mountain. Dapat sabi niyo, kami meron din yung Gerizim. Kaya sabi ni Christ, the hour is now in here, the verse is now in here. It doesn't define a specific location or the ethnicity of your Israel state. Hindi siya. Samaritan has it. So, yun po, of course, the application of the law. Maraming evidence na kailangan i-isa sa pag-consider ng ating pag-bagay. Pero ang pinaka-point lang ng Hebrew characters, pinaka-better ko. From the shadow to the reality. That is also explained in Galatians and other places. Okay. Ito po ay gaya nga nung nabanggit ni Deacon Adrian, kung di ako nagkakamali, kasi nagkaroon yata ng konting discussion tungkol doon sa ano ba yon, yung ito ay tungkol pagka nagkaroon tayo ng ganitong discussion, wag nating i-major yung minor, no? Yan, mga ganyan. So, importante din pong malaman natin yung mga ganitong mga pagtuturo dahil makakatulong to sa atin, lalo na sa ating paglagok, no? So, yung binanggit po ni Brother Mark ay tumukoy, nag-ano siya sa Hebrews, na lahat yung mga tinutukoy na mga sinasabi sa Hebrews ay mga anino, no? Mga anino, at ang katuparan na ito ay yung better covenant, which is matatagpuan sa ating Panginoong Jesus. Yan, no? Bago natin masabi na kasi ang tanong ko yung bang tawag dito, yung Church sa Old Testament ay anino ba ito? O talaga ito ay totoong church, hindi ito anino, no? Na nagpatuloy hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Ayan. But kailangan nating malaman yon, no? Kasi kailangan natin ng unity pagdating kailangan ng unity pagdating doon sa Universal Church, di ba? Paano magkakaroon ng unity? At paano natin masasagot yung challenge na esteem the local church the more because of the Universal Church, at paano tayo makikihalubilo sa iba? No? Okay? Meron po bang ibang mga ano pa? Si Deacon Adrian, baka meron kang idea tungkol doon. Kasi yung local church is,
sabihin natin parang image siya ng Universal Church. So, the fact na kabilang ka na sa Universal Church, mas lalo mo dapat pahalagan yung local church dahil mo ka nilagay ng Panginoon. Kasi pwedeng, yun nga eh, pwede kasing yung mga escapes na sinasabi, bakit pa ako magpapamember? Wala, sa membership na lang, ba't pa ako kailangan ko ng local church ay may Universal Church naman? Yeah. Pero ang totoo is, kung talagang kabilang ka sa Universal Church, it follows na dapat nasa local church ka kasi siya ay yung parang imahe ng Universal Church. So, and din yung kasangkahan, ito po yung pinag-aaral natin yung sa grace. Diyan yung pinapalagoy ng Panginoon. So, hindi pwedeng wala ka dyan sa local church. Hindi pwedeng baliwalay yung yan. And dahil meron kang actually maraming exhortation eh. I mean, siguro naalala ko tama ko pa sa Hebrews yung wag yung Kalitaan. yung mga pag-ibig. So, yung pa lang nakikita mo na kailangan yung local church eh pinapahalagan. Kasi yung iba sinasabing total meron namang may online na sermons naman, hindi ko na kailangan magpamiyembro sa sa local church, di ba? Saka di ko ano ba yun? Parang iniisip nila na advantage kasi kung online nga naman, hindi lang isang church ang pwede mong pakinggan. Pero hindi dun sa mga text na binasa po natin, may church sa Corinth, may church sa Ephesus. So, at sinabi doon na may order and regulation sa church. So, meron talagang pinapakita na meron talagang membership. May kaayusan talaga. Hindi mo pwedeng i-dismiss yung Universal Church dahil meron namang local church. O hindi mo rin pwedeng i-dismiss yung local church dahil sa Universal Church. Kailangan parehong sinasang-ayunan, Pastor. Kasi po, sa sinabi ko, hallelujah, believers, true believers. So kaya ngayon local church, susuga ko lang sinabi ni kaya tayo bilang tamang tayo natin sa Biblia. Nagsisikap tayo, hindi naman perfection, na kaya ni-encourage tayo na magpamiyembro. Kasi meron na talagang Universal Church. Although hindi naman perfecto yung pag-ano natin na pag-miyembro. Pero doon pala, unti-unti natin nakikita na pagtakbo ng panahon na meron doon sa local church na yun, nakabilang doon sa Universal Church. Pero halo yun. Pero hindi pwedeng baliwalayin yung local church dahil merong Universal Church. Hindi mo pa malalaman yun. Sa mata ng Diyos, merong Universal Church. At yung natitipunin ng Panginoon, yung true believers. Pero habang nag-i-exist sa local church, ikaw naman ng palataya, dapat i-acknowledge mo yung katawan ng Panginoon. Na doon nagmamanifest ang Universal Church. Kasi halo yan eh. Kaya nga, hindi nawawala yung means of praises, gospel, preaching, encouragement sa mga believers, pagtutuwid, disiplina, lahat yan. Kasi habang hindi pa nabalik ang Panginoon, kailangan sabihin natin yung terminong masala kung sino talaga tumuo. Pero wala sa atin yung Panginoon. Pero habang nagpapatuloy yung sa Kristiyano, yun yung pag-ibig, talagang tumuo talaga yung yun lang. Hindi pwedeng baliwalay yung Universal Church na may local church. Lalo naman hindi pwedeng baliwalay yung local church. Kasi sa bawat lugar, meron eh. Nilagay ang Diyos. Kasi dito tinitipon na yung mga mananampalataya at saka yung di mananampalataya. Kasi although may mga missionary na amarap, pero i-encourage pa rin yung mga nababagi na sa labas na makaka-influence doon sa isang local church. So, yun po
Hindi, balikan po natin yung tanong natin kanina na ang church ba noon ay anino lang ng church ngayon? May tuturing bang, yun nga, shadow lang ba siya? O totoong church siya? No? At nagpatuloy hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Sino po si Pastor Bill, baka may idea ka tungkol doon? Sa akin siguro kung tinignan natin sa Old Testament, kung papansin natin sa Joshua chapter 2, makikita natin yung scarlet cord na lahat na meron no, masisirit. Kung i-open natin sa New Testament, it's blood of Christ. So siguro, ito mo yung ng church, lalo na yung pag-iligtas ng Diyos, ginagawa na ito ang gagawin sa panahon ni Christ. So tuloy-tuloy siya. Hindi siya, sasabihin natin, anino ba? Anino rin, ituloy-tuloy yung isa nagliwanag doon sa New Testament. So naniniwala ko, isa lang ang tuloy-tuloy ang ginawa ng Diyos. From the scarlet cord to the blood of Jesus Christ. Old Testament to the New Testament, isa lang. Salvation, ginawa ng Diyos. And looking to Christ. Old Testament is looking forward to Christ. And the New Testament is looking back to Christ. Ginawa ng Christ. So, naniniwala ko kung hindi siya. Okay, salamat. Doon po sa sinasabi libro, si-explain din kanina Mm. yung libro, yung binanggit doon, hindi nang makalitaan ang pagtitipon ng mga banal na gaya nga lalapit na ang Panginoon. Mm. Ang konteksto mo, yung nalalapit na pagdating ng Panginoon, binabanggit yun noong 87 pa na yung pagkawasak namin yung 87 na malapit namin yung mawasak. Pero ang idea na binabanggit ni Kasubi, tuloy-tuloy talaga, pero gathering talaga ng mga believer na hindi dapat baliwalain. Tuloy-tuloy yun eh. Nandun yung pinapakita kayo tungkol sa pagpapawalan ng sala, yung justification by faith. Tuloy-tuloy yan eh. Depending sabihin mo lang ano, continuous yun. Pinagin kanina ni Brother yung terminal progressive. Diba? Tuloy-tuloy yun. Yung tipa na Diyos, hindi mo mabahay. Apo. Kasi doon patigil yung pagkakatawang tao. Mm. Tama po, no? Yung mga binanggit nyo ay mga, kasi ang tingin ko sa mga binabanggit nyo ay yung mga ceremonies, di ba? Na parang mga anino na siyang naging dahilan kung bakit ang church ay tuloy-tuloy, di ba? Pero ang tanong ko, yung bang hindi tungkol doon sa mga ceremonies na mga shadows, kundi yung mismong church. Yung yung Israel ba as an assembly ay matatawag na church at hindi lang isang anino. Hindi pag-uusapan yung tungkol doon sa mga ceremonies. Hindi, ang medyo, yung binabanggit na, kasi pagdating na bagong may pagkakaiba na, ni Israel, ngayon, ang church ngayon, tinatawag na spiritual Israel, both to the India. So yung sinasabi mo, natatawag na natin yung church yung Old Testament. Sa ngayon, tatawagin natin. Siguro, kasi ang banggit sa ulong ito, assembly. Makikita ng mga Israelita, diba? Kamay ng Diyos. Siguro, yung pagdating sa bagong ipa, binanggit na niya yung spiritual study ay ang church na both to the church. Sa Panginoon.
Okay. Si Pastor Bill po, mayroon. Sige po, hintayin natin si Pastor Bill. Limutan ko na tuloy. Ano ba yung tanong ko pangalawa? Nakalimutan ko na. So kasi ito po ay kasi ito ano nga, di ba? Yung doctrinal framework nga kailangan nating malaman, di ba? Ang ano lang kasi rito, yung gusto nating maintindihan kung ano ba ang ano nang yung ano ba ang kaisipan pagdating doon sa Universal Church. Kasi doon sa Old Testament ay church, assembly ng Diyos, at sa New Testament ay church which belongs to Jesus Christ, di ba? Sa Old Testament oriented ang church sa Ama. Pagdating sa New Testament, oriented naman siya kay Jesus Christ. So may pagpapatuloy yung Old Testament Church at New Testament Church, di ba? Pero ang tanong ko lang, yung ba anino? Yung church sa Old Testament, yung Israel, ay anino? O totoong church siya, hindi siya ay tawag doon? Antitype. Antitype na siya, hindi siya type lang. At antitype na siya. Sa New Testament, totoong church din siya, di ba? Antitype siya. Okay. Kaya lang, meron na po, siguro, isa yan sa mga dapat nating mapag-usapan, no? Maganda kasi yung nag-uusap tayo tungkol sa kasama yan sa conversation natin, kasama sa paglalim natin bilang mga mananampalataya. Pero balik tayo sa challenge. Huwag natin, i-esteem natin ang local church dahil sa Universal Church. Kung sino man yung mga kaibigan nating nasa ibang denominasyon, kung sila'y nananampalataya sa Panginoong Hesus, sa biyaya, pananampalataya, matuto tayong makihalubilo sa kanila. Okay, tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, O Diyos, na siyang patuloy na gumagabay sa bawat isa amin. Patuloy mo po kaming patnubayan, Panginoon, sa aming pag-aaral. Lalo na, Panginoon, sa mga bagay na kailangan pa naming lumalim at matutunan, Panginoon, para sa pagtibay ng aming buhay bilang isang lingkod mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Salamat pa rin, Panginoon, sa mga susunod pang mga ituturo mo po, Panginoon, sa bawat isa amin. At patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan kung kami man po ay nagkaroon ng kaisipan na hindi kaaya-aya sa iyo. At kami nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat sa local church ay dito mo itinuturo, Panginoon. Dito mo kami dinidisiplina, dito mo kami hinuhubog, Panginoon, upang patuloy na magkaroon kami ng kabanalan na yun ang kalooban mo sa bawat isa sa amin. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, at dinadalangin na rin po namin, O Diyos, ang pagkaing aming pagsasalusaluhan ngayong oras na ito. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, lalo na po sa mga naghanda nito. At sa iyo, O Diyos, na patuloy na nagkakaloob nito sa amin araw-araw. Gabayan mo po, basbasan mo mga pagkain ito, bigyan mo kami ng kalusugan at kalakasan, Panginoon, sa pamamagitan nito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.